Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang ating pag-usapan ngayon ay tungkol naman sa balitang namumuro na raw sa kasong sedition si Congressman Kiko Barsaga ng Cavite 4th District. Pero bagong lahat, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Kung hindi pa kayo subscriber, please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ang ating mga bagong video. Balik sa ating usapan. Grabe na talaga ang nangyayari sa ating bansa. Yung mga nagpapahayag ng kanilang opinyon laban sa ating pamahalaan dahil sa mga katiwalian na kinasasangkutan ng ilang mga government officials ay gustong patahimikin ng mga may kapangyarihan. Pinapatay ang ating karapatan na magsiwalat ng ating opinyon at damdamin. Isang halimbawa, yung pahayag ng Armed Forces of the Philippines o AFP na namumuro raw na maaring sampahan ng kasong sedition si Congressman Barsaga dahil sa umano'y pagpo-post sa social media ng mga disinformation at lihis sa katotohanan ng mga issue laban sa Administrasyong Marcos. Pinagsabihan sa Barsaga na huminto na sa pagpapakalat ng disinformation na lumilikha di umano ng demoralisasyon sa hanay ng mga sundalo at lumilikha ng pagkahati-hati ng publiko. Mga kaibigan, alam naman natin ang naging hayagan ang pagbatikos ni Congressman Barsaga laban sa administration at nananawagan pa sa social media ng pagbibitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Pinagsabihan si Barsaga na huminto na sa pagpapakalat ng disinformation na lumilikha ng demoralisasyon sa hanay ng mga sundalo at lumilikha ng pagkahati-hati ng publiko dahil kung hindi daw siya hihinto, maaari siyang sampahan ng kasong sedition. Maliwanag ang hangarin ng AFP. Gusto nilang patahimikin si Barsaga dahil sa mga hayagang pagpo-post nito sa social media na ayon sa AFP, ito raw ay disinformation. Ito raw ay walang katotohanan na issue laban sa Administrasyong Marcos. Mga kaibigan, ano ba? Tayo ba ay nasa martial law na? Hindi na ba tayo pwedeng magsalita? Hindi na ba natin pwedeng ihayag ang ating hinanaing laban sa pamahalaan kung ang ating hinanaing ay meron namang basihan, meron namang batayan? Bakit hindi na lang tignan ng mga may kapangyarihan ang pangunahing dahilan kung bakit ang hinanaing ng mga mamamayan ay may batayan? Tignan nila. Huwag silang maging bulag, huwag silang maging bingi. Huwag takutin ang mga mamamayan. Huwag daanin sa takutan. Bagkus pakinggan. At tignan ang kanilang mga sinasabi at hinanaing. Tandaan, may hangganan ang lahat. Mga kaibigan, mayroon ba kayong opinion o pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. Hanggang sa muli, maraming salamat. And please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.